Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of John, chapter 4, verses 23 hanggang 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Worship the loving Father. So today, talakayin natin ang worship. Kasi napakahalaga po nito. Ang Diyos po, nadidelight po natin siya sa ating pagsamba. Para siyang isang ama na sabik sa ating pong pagsamba. Yung maririnig niya na ipinapahayag ng ating labi at pinapakita natin sa ating mga buhay yung ating pagmamahal sa Kanya. At dito po sa John chapter 4 verses 23 to 24, tinalakay po yan ng Panginoon. Doon sa pakikipag-usap niya sa babaeng Samaritana na hindi naman Hudyo, pero may desire na sumamba sa Diyos. So unang katotohanan na makikita natin dito, iba po yung New Testament worship. Hindi na po yan culturally bound. Ibig sabihin kahit sinong lahi na ay pwedeng sumamba sa Diyos sa panahon natin ngayon sa New Testament. Kasi po ang mahalaga sa Diyos ay yung born again spirit. Hindi yung lahi. Kaya kahit hindi ka Hudyo, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ikaw ay maaaring sumamba sa ating Panginoon. Ngayon, yung tunay na pagsamba na tinutukoy po dito ay yung sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalaga po maintindihan natin yun, na ang Diyos ay Espiritu. Kaya makakakonek lamang tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Espiritu. Kaya lang, ang nangyari sa tao, dahil sa tayo nagkasala, tayo patay sa kasalanan, sabi ng Biblia. So, yung ating pong spirit hindi makakonek sa Diyos. Pero kapag ikaw ay na-born again, ang sabi ng Biblia, ma-establish yung connection muli sa Diyos. Dahil sa iyong binagong espiritu. At sabi diyan, sa pamamagitan ng katotohanan, pwede natin siyang sambahin. So, ang tinutukoy na katotohanan dito, yung pagkaunawa natin na salita ng Diyos at yung authentic na pagsamba, yung galing talaga sa puso ng isang tao. Kaya sa Biblia po malinaw na ang worship po, lifestyle po yan. Sa Romans chapter 12 verse 1 na sabi, offer your bodies as living sacrifices. So ito yung kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos